DJI Neo or DJI Mini 4 Pro? Ano ba yung dapat mong bilihin? What is up guys, Hate here and welcome to another video. Ngayon magbibigay ako ng quick comparison lang ng DJI Neo versus DJI Mini 4 Pro. And as a photographer and content creator, mag-share din ako ng thought process ko kung bakit ko ginusto na magkaroon ng dalawang drone na to. So without further ado, let's go to number 1. Price. Malayong malayo ang agwat ng presyo ng DJI Mini 4 Pro sa DJI Neo. Etong Neo is around 10k yung drone only package niya kumpara dito sa DJI Mini 4 Pro na around 40,000 yung pinaka basic na package. Pangalawa, pagdating sa photo and video quality, syempre mas mataas yung output quality ng DJI Mini 4 Pro kumpara dito sa Neo. Bilang isang photographer na mahilig sa adventure, kaya ako napabili ng DJI Mini 4 Pro. At dahil sa output quality niya talaga, pag nagawa mo yung optimal settings na sabayan pa ng magandang panahon, pwede na talaga yung output quality ng Mini 4 Pro at para ka na talagang merong flying camera. Pagdating naman dito sa DJI Neo, siguro masasabi ko na medyo lang. Well, hindi naman sobrang pangit yung output quality ng Neo at masasabi ko na okay na rin naman siya kung pang document mo lang ng personal na adventure mo o pang social media lang. So, pwede na rin naman talaga siya. Pangatlong ipagkumpara natin sa kanila ay yung battery life or yung flight time. Syempre, mas matagal ang flight time ng Mini 4 Pro at based on specs, 35 to 45 minutes kung gagamit kayo ng intelligent battery niya na plus version kumpara sa 18 minutes maximum flight time ni Neo na based on specs na in reality is around 12 minutes lang siguro. Number 4, stability. Syempre, mas stable tong si Mini 4 Pro kumpara dito kay Neo kasi mas malaki siya ng konti. Mini 4 Pro weighs at 249 grams. Nakumpara naman dito sa Neo na meron lang bigat na 135 grams. So syempre, mas mataas yung wind resistance ng drone na mas mabigat. Dagdag pa sa stability, syempre, 1-axis gimbal lang tong si Neo compared dito sa 3-axis gimbal ni DJI Mini 4 Pro. Kaya bukod sa mas stable na siya sa hangin, stable din yung footage niya kasi mas madami or mas maganda yung gimbal niya. Unlike dito na 1-axis gimbal lang. Number 5, portability. Yung mini series na yata yung pinaka-compact na drone ni DJI sa ngayon. Pero mas compact pa tong si DJI Neo kasi bukod sa mas magaan na siya, pwede mo pa siyang ma-operate ng just by the drone itself. No need for a controller. At kung gusto mo naman ng somehow controller for manual flying, pwede din naman yung smartphone mo yung gamitin mo just by using the DJI Fly app. So ayan yung 5 metrics na naisip ko para ipagkumpara tong dalawang drone na to. As a photographer na baguhan pa lang sa drone, hindi ko talaga iniisip na expert ako sa bagay na to. Pero as a photographer at the same time content creator, pinili ko talagang magkaroon ng dalawang drone na to para makatulong sa akin para mas mapadali ko yung pagdodocument ko sa mga pinaggagawa ko. Para maitaas ko ng konti yung level ng mga content natin. Itong Mini 4 Pro I consider this as a portable flying camera na madali kong madadala kahit papano sa mga adventure natin. Somehow easy to operate at tad-tad na siya ng mga latest features and specs to give you the best output quality for a flying camera. Somehow. Pero kahit na portable tong si Mini 4 Pro, considering na meron siyang word na mini sa model name niya, hindi pa din siya ganun ka-portable kasi meron ka pa din controller na kailangan mo din ipack at isama sa kailangan mong dalhin. Na kung ikukumpara dito sa Neo na pwede mo siyang ma-operate ng walang kahit na anong controller. Kapag kasi nagta-travel or adventure ka na at na-experience mo na first hand yung pagpapak ng gamit given na limited lang yung mga pwede mong madala, yung mga parang maliliit na bagay na pwede mo namang hindi na dalhin ay malaking bagay na makakatulong na din para mas mapagaan pa yung mga dalahin mo sa buhay, sa adventure.
Isa pang kadahilanan dito sa Neo kaya ako napabili nito ay yung flight restriction sa mga drone. Etong si Mini 4 Pro, kahit hindi naman kailangan ng license nito, meron pa din siyang restriction pagdating sa mga no-fly zones. At hindi talaga siya lilipad kahit mababa lang. Pero itong si Neo, kahit papano, pwede mo pa rin siyang mapalipad at possible ka pa din makakuha ng drone clips kahit saan. Considered as a toy drone lang talaga to. At para sa akin, yung mapalipad mo yung drone mo nang walang restriction na almost kahit saan ay yung pinakamalaking selling point nitong DJI Neo. By the way, this video is not sponsored Baka isipin nyo connected ako sa DJI. Wala po akong binibenta dito. Pero kung gusto nyong makita yung full details about sa pricing and specs ng mga drone na to, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video sa baba for your reference. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung ano yung pipiliin ko kung ako yung nasa posisyon ng pagbili ng first drone, syempre, dun na ako sa DJI Mini Series. Syempre, kung budget is not an issue, sa DJI Mini 4 Pro na ako. Tapos pag na-encounter ko na yung mga challenges na kagaya ng kailangan ko ng mas maliit na drone or laging nasa no-fly zone area ako, pero somehow possible naman makapagpalipad ng drone considering kasi na allowed naman yung mga toy drone kagaya netong Neo, edi doon na lang ako bibili ng DJI Neo. Kung hindi naman pasok sa budget mo yung Mini 4 Pro, any other DJI Mini series na drone will still do. Lalo kung yung mga lugar na balak mong paggamitan ng drone ay mostly open area naman. Mas may advantage pa din kasi yung mga mini series kasi mas stable siya at mas maganda yung output quality niya. Kung quality ng video at photo yung habol mo, mas sulit pa din sa tingin ko yung mga mini series talaga. Pero kung gusto mo ng toy drone na gusto mo lang mapalipad at paglaruan kahit saan at sa tingin mo madaming beses ka magkaka-crush sa crush mo o somehow may pagka-aggressive flyer ka, sa tingin ko baka mas may advantage sa'yo ang Neo. Kasi dahil mas magaan siya, mas matibay at hindi siya ganun karopok pagdating sa crush. Yung limited flight time na 12 to 15 minutes, solusyonan mo na lang yun siguro ng pagbili ng Fly More Combo or more extra battery pa siguro para tuloy-tuloy yung ligaya sa pagpapalipad. Again, I am not an expert pagdating sa drone. Ang sinishare ko lang sa inyo ay yung personal take at experience ko dito as a photographer and a content creator. At the end of the day, kung ano pa din yung nasa puso mo, ang sundin mo. Gamitan mo din pala ng konting utak. Huwag puro damdamin kasi madalas yung bugso ng damdamin para yung bugso ng hangin na madalas na magpapabagsak sa'yo. Este sa drone. So that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! Grabe, naubusan na ako ng boses. Oh, diba? Ito na nga. Ay, bumaba